Ngayong araw katry mo ay mayroon tayong gagawin na hindi na po sidecar at hindi na rin mga kulong-kulong ang mga gagawin natin. Pansamantala mo nating iiwanan itong mga ginagawa natin dito sa shop at may pupuntan tayo kung saan ipapakita naman natin yung iba pa nating mga talent. Ang galing! Ang galing! Susubukan na naman po natin ulit na gamitin yung talent natin bilang isang tubero. Oh my God! Wow! Anyway, katry mo, mayroon na po tayong na-upload nito dati. Yung dati naman po kasi ay, kumbaga ay may tagas lang po yung tangke, yun lang po yung inayos natin. Samantala ngayon po ay magre-reinstall po tayo ng bagong tangke. Ito po kasing dati na yung tangke ay medyo luma na at may mga bitak-bitak na. Kumbaga nung una po ay inayos lang po natin yan. Winilding lang po natin yung mga dating bitak niya. Ngayon po bumalik na naman po yung bitak niya kaya napag-isipan na nitong si Padre na bumili na lang ng bago para naman ikabit natin. Ang water pump pong ito ay may kinakargahan pa pong ibang tangke maliban po sa sarili niyang tangke. Ito po yung gravity tank kung saan po ay kinakargahan din po niya. So dito po sa parting ito ay hinihimas-himas ko na po yung mga matatanggal. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy po at trabaho na po agad tayo. So ang una po natin ginawa dito ay pinutol po natin itong intake. Kung nakikita niyo po sa video, ito po yung intake niya. Pinutol na lang muna natin. Sinunod naman natin yung nasa output, dun sa palabas sa may motor. So pinutol-putol na po natin lahat yung mga dating nakakabit kasi nga po mababago na natin yan. At dahil nga po sa wala nang lagayan ng motor sa ibabaw ng tangke ay hiniwalay na po natin yung motor. So bago po natin nilagay yung motor ay gumawa tayo ng stand niya para naman nakahang siya. Sakto naman po na may mga kapirasong bakal si boss dito na ginawa natin. At pati na rin po itong tangke ay dinugtungan na rin po natin yung paa niya para naman yung drain plug po niya ay mataas. Tinasan po natin para hindi po siya hirap mag-drain just in case man po na-drain niya. Hindi na po siya yuyuko-yuko para lang mag-drain. Ito po kasing tangke nila ay napakababa po kaya po nahirapan po sila mag-drain at saka po yung pagkakalagay ng mga drainer po ay mas mataas po dun sa may tangke. So nga po nung bumili na sila ng bagong tangke, so sinadjust ko na po na dagdagan na lang po ng paa para naman umangat-angat po yung tangke. Dito po nga po pala ay na-connect ko na po yung mga installation po na mga connection po natin papunta sa may tangke at nilagay ko na rin po yung sa may drain plug. At ito po ang pinoproblema natin. Ito po kasing pagkakalagay po yung papunta po sa may gravity tank ay medyo salisi po siya at sinubukan ko po yung lutuin pero hindi po siya umubra dahil nga po ay mayroong lamang tubig. Ngayon, so ang naisip po naming solusyon ay hukayin na lang po namin para namin doon po may shoot po yung elbow para naman po may tapat natin dito sa may papunta sa may tangke. So ito na po oh. So ito na po siya ito na yung nasa ilalim. Ito yung kanina nakaganon eh, sabi ni boss ano pangit daw. So hindi na sana ang plano ko kanina hindi na ayusin kumbaga ano na lang. Kaso mas maganda nga talaga pag inayos. Ayan nga siya. So hopefully okay na sana no. Sana walang singaw. So, ito na nga siya. Tingnan nyo po yung pagkaka-install natin. Sa mga ano po, na makakakita po nito, pa-comment na lang po kung mayroong mga mali po sa mga installment natin, sa installation natin ng water pump na to. So, isisimula po natin sa intake. Ito po yung intake natin. Ito po yung papasok sa motor. Ayan po siya. Tapos, ito po yung output niya po. Output, papunta po sa tangke. Ayan po. Tapos, meron po siya kasing tangke na gravity. Ayan po. So, ito naman po yung magagaling sa gravity. Sa gravity tank. Ito po yung papasok sa gravity tank. So, naglagay po tayo ng ano dito. Ng ball valve. Just in case man magkarga siya sa gravity. Sa gravity tank po i-close niya po ito para lahat po ng tubig dito. Sulit po yung tubig na papasok doon sa gravity tank natin. Tapos pag napuno na po yung tangke, pwede na niya na pong buksan to. Total doon po sa may tangke naman, mayroon naman pong ball valve din po doon. So okay lang po nabuksan niya na to at magamit naman po nila yung laman ng tangke. So, pag-comment na lang po kung may mali po sa installation natin. So, ito po yung pressure gauge po natin. Ito po yung pressure gauge. Ito naman yung pressure switch natin. So, baliktad. So, wala siyang lalagyan. Isa lang yung lalagyan. So, nag-convert po tayo.
Ayan po. Tubo po ito. Ganyan na lang po natin para may connect po natin yung pressure switch at saka pressure gauge natin. So, pa-comment na lang po kung may mali po sa installation natin at may ayos po natin. Tsaka sa ilalim po, ito po yung drain plug natin. So, naglagay po tayo ng bulb din dyan. Just in case man po gusto niya mag-drain, madali na lang po siyang i-drain. Ayan. Ayan po. Pwede rin po tayong naglagay rin po tayo ng yung may thread, pwedeng gripo. Kung ano naman po yung gusto niyo ilagay. Tapos, nagtataka po kayo bakit po maikli ito. Maliit po ito kasi nga po sinukat ko po yung clearance dito sa may paa po ng tangke. Para po just in case man may tagas, syempre naka-teflon po yan. May tagas, okay lang po na ikutin niya yan. Hindi po sasangga ito dito. So, yan po. Kahit po ikutin niya yan, hindi po siya sasangga. So, yan po yung kaya maikli po yung kinapit natin dito. Tsaka po ito yung output po papunta na po sa loob ng bahay. Ito na po siya. So, naglagay lang naman po tayo ng T, elbow, tsaka union. Lahat po ng connection po natin may union na. Para just in case man po may problema yung tangke, gusto nyo magpalit, madali na lang po dahil may union siya. Ayan po. Sa dalawa. Ayan po, may union po dito. Dito rin po may union. So, ayan po. Ito po yung dating lalagyan niya. So, tinapalan na lang po natin. So, hindi pa po namin natitesting. So, titestingin na po namin. Ano pa, Dre? Okay ba? Okay. So, ito siya po yung Ayos. Okay, thank you kay boss at talagang hinintay niya tayo. Panalo. Panalo, hindi pa tapos eh. So, testingin na po natin.